So, sa linggong walang pasok dahil puno tayo ng bagyo, di ba? So, but despite of that, ang Diyos po ba ay patuloy po na mabuti? Amen? Mabuti po ba ang Diyos? Okay, is God good? All the time. God is good. Amen. Ayan. Sige po, we are so much blessed po sa atin pong pagsamba sa araw po na ito. Ang sarap po talaga na sambahin po natin ang atin pong Panginoon nang meron pong kasabikan, di po ba? Sa loob po ng isang linggo, we are so busy, maybe ang atin pong quiet time ay maiksi at bihira dahil sa loob ng isang linggo ay marami po tayong ginagawa. Kaya pinananabikan po natin yung atin pong worship time. And it's so good na sa umaga pong ito, we are so much blessed by the Lord in our worship time. Okay? So before we continue, nais ko lang po na magbigay po ng announcement. Wala na pong bagyo, kaya yung atin pong discipleship class ay hindi po suspended. Okay. So magpapatuloy po tayo sa second day po ng atin pong discipleship class. Mamayang hapon, ganap na 2 p.m. Okay? So we're inviting po those who are interested to learn how to become a disciple of Jesus Christ. And for those who want to become a disciple maker, you are welcome to observe kung paano po natin ginagawa yung discipleship class po natin for beginners. So tayo po ay meron pong 4 na bahagi ng discipleship class. It's actually our journey. Ito po ay journey of transformation from a new believer until we become a servant of the Lord. Tayo po ngayon ay nasa first module ng atin pong discipleship class, teaching the learner. At ito po ay para po sa mga new believers, bagong nakakilala po sa Panginoon, who wants to grow in following and knowing Jesus Christ as their Lord and Savior. But yan. And if we continue, mga kapatid, if you want to serve to the Lord, kung gusto niyo maglingkod po sa Panginoon, there are other 3 modules that helps you grow as a follower of Christ, that will develop you as a worker of the church, and a module, a class that will equip you to become a disciple maker as well. Bakit meron po tayong ganito pong klase? Sapagkat ito po ang panawagan ng Diyos sa lahat ng mga Christians. Do you believe po na lahat po ng mga Christians ay tinawag po ng Panginoon to become a disciple maker? Di ba yun po ang sabi po in Matthew chapter 28 verse 19 to 20? Hindi lang po tayo dapat mag-evangelize, but ang sabi doon, teach them to obey. So the first commandment of God in the Great Commission is to make disciple and teach them to obey. So the teachers of those disciples are what we call disciple makers. So yan po ang kabuuan po ng panawagan po ng Diyos in the Great Commission. And ang isa pong church is not a church if he don't have that mission. Kung hindi po yan ang mission po ng church, ay hindi po siya totoong church. And that is our mission in this church. Amen? Yan. So without further introduction sa atin pong discipleship class, we will continue po sa atin pong pag-aaral in the book of John, the Gospel according to John. So today, tayo po ay magpapatuloy. Samahan po ninyo ako sa panalangin as we continue po in our study in the book of John. Father God, una po at higit sa lahat, kami po ay nagpapasalamat for a wonderful day, Panginoon, for a wonderful time
a wonderful worship time, aming Panginoon, sa araw po na ito. Salamat sa patuloy po ninyong pakikipagtagpo sa bawat isa po sa amin. We believe, Lord, that one way or another, in so many ways, O God, you deal us individually. Kinakatagpo ninyo kami individually. Kayo po ay meron pong pakikipag-ugnayan po sa amin ng personal. Kaya po namin na ang inyo pong pakikipagtagpo sa amin, O Diyos, ay isa pong pagpapala. Ito po ay pribilehiyo na meron po kami bilang inyo pong mga anak. At sa araw po na ito, nais po naming buksan ang amin pong mga sarili sa pakikinig ng inyo pong salita. At sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita, through your words, O God, we pray that you may continue to teach us, to direct us, O God, towards the designed life that you have prepared for us. Maraming pong salamat. We invite and we ask your Holy Spirit to continue to minister, to teach us in our time today. Salamat po, aming Ama. Ito po ang dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So today, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral in the book of John. And last Sunday, natapos po tayo in John chapter 3, verse 22 up to 36. Ito po yung last part po ng chapter 3 ng book of John. At pinag-usapan po natin ang key verse na matatagpuan po natin in John chapter 3, verse 30. It is one of the favorite verses po ng mga servant po, mga lingkod po ng Panginoon. Because this verse says that He must increase, but I must decrease. Ito po ang sabi po ni John the Baptist bilang servant po ng Panginoon. Sapagkat dito po ay tinalakay po natin ang isa pong proper response ng isa pong tunay po na lingkod ng Panginoon. John the Baptist is a forerunner ng atin pong Panginoong Jesucristo. Siya po ay tinawag ng Diyos na pangunahin na magbigay ng balita patungkol sa pagdating po ng Messiah. At siya po ay naunang ipanganak po sa atin compared to our Lord Jesus Christ to prepare His way. And John the Baptist know his calling, na siya po ay tinawag for a specific purpose. Ngunit, nung ang Panginoong Jesucristo na po ay nagpasimula sa kanya pong ministeryo, nagpasimula na rin po na magbautismo ang atin pong Panginoon sa pamamagitan po ng kanya pong mga alagad. Dito ay nakita po ng mga disciples, ng mga follower po ni John the Baptist, na yung ministry of baptism po ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo is increasing. Lumalaganap na po at nakikilala na po ang Panginoong Jesucristo. And they think na yung ministry po ng Panginoon, yung mga disciples po ni John the Baptist, think that Christ's ministry is now a threat. Isa na pong banta sa kanila pong ministeryo o sa kanila pong mission. Ngunit, andun po ang humility at ang humbleness po ni John the Baptist upang patuloy na ipaliwanag na Jesus Christ is the one who is greater than Him. That He is truly the supreme over all. Siya po ang dapat po na maitanghal o dapat po na maipakilala sa lahat ng mga tao at hindi po si John the Baptist. Kaya sinabi po dito ni John the Baptist that he must increase. Ibig sabihin, mas dapat po na lumago sa puso ng isa pong servant ang atin pong Panginoong Jesucristo, and the servant must decrease.
lalo pong maging humble, to give way and to point out Jesus Christ as the true giver of eternal life, the true Savior. Kaya ito po ang attitude at tamang response po ng isang servant po ng Panginoon. Sa atin pong paglilingkod ay hindi po natin itinataas po ang atin pong mga sarili. We are not building our own kingdom. We are not building our own followers. What we build are followers of Jesus Christ. When we are teaching disciples, pag nagtuturo po tayo sa mga disciples, hindi po natin sila disciples. They are disciples of Jesus Christ. Tayo ay instrumento lamang upang ang mga learners, ang mga followers na ito, na hinuhubog po natin upang maging disciple ng Panginoong Kristo. It's not our disciple. They are disciples of Jesus Christ. We need to point them to Jesus Christ. At yan po, ang atin pong natutunan sa atin pong pag-aaral last Sunday, how to respond as a true servant of God. Dumating po tayo sa digdig na ito nang wala po tayong kahit ano. Sabi nga nila, hubad tayong dumating sa digdig na ito, hubad din tayong aalis. Ngunit binigyan po tayo ng Diyos ng isang dakilang bagay. Ano yon? Ang regalo ng buhay na walang hanggan. We don't have anything. We don't have life. Our life is bound to judgment. Pero iniligtas po tayo ng atin pong Panginoon. Binigyan tayo ng opportunity to know Him. Binigyan tayo ng blessings, ng grace ng Panginoon to have eternal life. At magkaroon po ng mga mamanahin doon po sa kalangitan. We are given inheritance. Inheritance na hindi po nabubulok, hindi po nasisira. It is greater than what we could have in this earth. So, given that, ano po ang dapat na response po natin na mga recipient po ng gift of salvation, ng free gift of salvation, ng gift of grace ng atin pong Panginoon? Isa lang po ang rightful response na meron po tayo. We are blessed by the Lord, and therefore, we will also bless Him. Amen? How we can bless the Lord? Kinakanta natin yung kanta na, I will bless the Lord at all time. Di po ba? But how we are going to bless the Lord? How our life can bless the Lord? Our life can bless the Lord by worshiping Him and serving Him. Sa pamagitan po ng atin pong pagsamba at paglilingkod. So last Sunday ay tinuruan po tayo how to have a true character of a servant of God. And that's about humility. Today, we are now in chapter 4, verse 1 to 30. At dito makikita po natin ang conversion po ng isang Samaritan woman. Tinuturuan po tayo dito sa bahaging ito ng salita ng Diyos, how to share the gospel. Kung paano dapat natin ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. So today, we will learn how to share, how to evangelize. We will learn from Jesus Christ. Titingnan po natin how Jesus Christ did it first. Kung paano ito unang ginawa ng Panginoon. How He evangelized the Samaritan woman. And that is now our pattern, our model of evangelism. So I would like to suggest na tingnan po natin itong mabuti in the aspects of, not just in the aspect of knowing what Jesus Christ did, but in the aspect of application
paano natin gagawin ang katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pag-share ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Okay? So samahan po muna ninyo ako in our study in chapter 4 of verse 1 up to verse 30. Ang theme po ng atin pong lesson is about Jesus the Savior who gives the living water. At ang makikita po natin dito in summary is that Jesus seeks spiritual thirsty people. Hinahanap po mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang meron pong spiritual need, ang mga may pangangailangang spiritual, the sinners. At dito ay makikita po natin how Jesus Christ approached these people, this kind of people who have spiritual need. And we can see that there's a need to expose yung tunay po na pangangailangan ng mga tao na nangangailangan po ng spiritual life. And after that, we can offer, Jesus Christ offered the grace of eternal life through faith in Him. So we have two parts in this study. Today, we will discuss verse 1 up to verse 18. At itong unang bahagi po na ito is all about how Jesus Christ brings the offer of salvation sa isang Samaritan woman. Ang Samaritan woman po ay isa pong representative or pwede po nating sabihin na siya po ay isa pong description ng isa pong natural man, ng isa pong makasalanan po na tao. And Jesus Christ approached her to offer a living water that is eternal life. Amen? So, gusto pong maintindihan po niyang mabuti, the cultural background po, ang cultural background po, na nakapaloob dito po sa atin pong pinag-aaralan. Kaya, gusto ko pong tingnan at maunawaan po natin what is the difference between Jesus Christ and the Samaritan woman. I would like to say that Jesus Christ is a 100% Jew. Siya po ay isang 100% po na Hudyo, and the Samaritan woman is a hybrid. Isa po siyang mistiso po na Hudyo. He is not a pure Jew. And there's a cultural difference dito po sa relationship po na ito ng isa pong Hudyo at ang hindi po 100% po na Hudyo. And it's like this. In verse 1 to 9, ang sabi po dito, so then when the Lord knew that the Pharisees had heard that He was making and baptizing more disciples than John, although Jesus Himself was not baptizing, rather, His disciples were. He left Judea and went away again to Galilee, and He had to pass through Samaria. So He came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of land that Jacob gave to his son Joseph, and Jacob's well was there. So Jesus, tired from this journey, and was sitting by the well. It was about the 6th hour. So, the story is all about Jesus Christ traveling again, going to Samaria. So, alam natin, in our past lesson, na si Jesus Christ po is always traveling sa iba't iba pong mga syudad when He started doing His ministry that started in Jerusalem. So dito po, makikita po natin, yung dinaanan po ng Panginoong Jesucristo because
from Judea, he is now traveling, going to Galilee. Yan po ang direction po ng Panginoon. But he has to pass through Samaria with purpose. May purpose po ang Panginoon. Why? Ang sabi po doon sa verse 2 at saka sa verse 1, sabi po doon, sa verse 4, he had to pass through Samaria. Meaning, passing through ang Panginoon dito sa Samaria. But, ito po ang dapat po nating mapansin. Ang normal route po ng mga Hudyo, patungo po dito sa lugar po ng Galilee, ay ito pong red arrow. Ito po ay mas malayo po na rota. Hindi po ito shortcut. Ito sa long route. So bakit po sila dumadaan? Bakit dito po sila dumadaan? At bakit hindi po sila dito sa green line po dumadaan? Yan po ay may kinalaman po sa kanila pong cultural and racial background. Nasabi ko po sa inyo na meron pong difference ang pagiging Hudyo po ni Jesus Christ dito po sa babae na Samaritana. Sapagkat si Jesus Christ po ay 100% Jew at ang Samaritana po na ito ay mestiza na Hudyo. Hindi po siya full-blooded Jew. Kumbaga, she is a mongrel. At meron pong, in short, ang kanila pong lahi ay meron pong alitan. Kaya ang mga Hudyo ay hindi po dumadaan dito sa Samaria. Iniiwasan po nila ang lugar po na yan sapagkat kaaway po nila itong mga Samaritans po na ito. Ngunit magtataka po tayo bakit ang Panginoong Jesucristo dito po siya dumaan. Of course, we understand na meron pong purpose ang Panginoong Jesucristo sa pagdaan po dito because He has to meet the Samaritan woman. So, ano po ang background ng alitan ng Hudyo at ng mga Samaritano? So going back to the history of the Jewish people, ang historya po at kwento ng mga Hudyo, nung panahon po nung unang panahon, ang bayan po o ang Israel po ay divided into two kingdoms, the north and the south kingdoms. At yan po ay nandito po sa lugar po na ito, ang North Kingdom at South Kingdom ay nandito po nakalugar sa bahagi pong ito. Ang ilang bahagi po ng North Kingdom at South Kingdom ay nandirito po sa lugar po na ito, an extension po hanggang Judea, hanggang Huda. Nung panahon po ng 722 BC, bago po ipanganak ang atin pong Panginoong Jesucristo, sinakop po ng mga Assyrian ang Northern Kingdom of Israel. At sila po ay naging exile. So napalayas po sila, lumayas po sila sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong city. At ang mga natitira po dito ay ang ilan po na mga low-class citizen, yung mga mahihirap na mga Hudyo. At pagkatapos noon, after 136 years na lumayas po sila, ang Babylonian Empire naman ay sinakop din ang Southern Kingdom. So therefore, yung divided kingdom po ni David ay parehas na po na sinalakay ng ibang imperyo. At sila po ay nasa ilalim na po ng pagkaalipin po. Pagkatapos ng Empire of Assyrian, after 136 years, ay ang Babylonian Empire naman po ang sumakop na po sa kabuuang kingdom po na ito.
At katulad po na nangyari sa Northern Kingdom, naging exile po yung ibang mga tao at naiwan na naman po dito yung mga low-class citizen po ng mga tao. And through that period, sa panahon po na yan, ang mga Samaritano at ang mga hindi po Hudyo, ang mga Hudyo na natira po dito, na naiwan sa kanila pong pagtakas o sa kanila pong pagkabihag, ay nagsipag-asawa na po ng mga hindi Hudyo. Kaya ang mga Samaritan po na naiwan po dito na nakapangasawa po ng hindi Hudyo ay hindi na po full-blooded Jews. So, yan po ang kanila pong racial differences. Ngunit, paano po nagkaroon ng pagkakagalit ang mga Hudyo at ang mga hindi 100% blooded po na Hudyo? While ito pong mga Samaritan po na ito ay hindi po full-blooded Jews, ipinagpapatuloy pa rin po nila yung kanila pong religious practices na natutunan po nila doon po sa kanila pong mga ninuno. Kaya sila po ay nagtayo ng sarili po nilang templo. So it is a temple for non-100% Jew. Ngunit dahil nagalit po ang mga Hudyo, winasak po ng mga Hudyo ang templo ng mga Samaritano. At doon po nagsimula ang kanila pong dispute. Kaya hindi po pwedeng magkita ang Hudyo at ang mga Samaritano. Nagpapatayan po sila. That's the reason kung bakit ang mga Hudyo hindi po dumadaan sa Samaria. So, umiikot po sila dito po sa may Perea, patungo po sa Galilee. At yung mga nasa Galilee, nasasamba po sa Jerusalem, dito po dumadaan. Ito pong lugar po na ito is historical. Napaka-significant po ng lugar po na ito. Sapagkat dito po nagmula ang sentro ng lahi po ng mga Hudyo. Sabi po dito po sa verse 4, when he had to pass through Samaria, ang mga disciples po ng Panginoong Kristo ay natatakot dumaan po dito. Ngunit ang Panginoong Kristo po have a purpose na kinakailangan po niyang mapulfill, kaya patuloy po siya na pumunta po dito. Sa panahon po na ito, sabi po sa verse 1, when therefore the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples, sa panahon po na ito, nagiging tanyag na po ang Panginoong Kristo at ang mga Pariseo is becoming aware. Alam po natin ang mga Pariseo, nais po, galit po sa Panginoong Kristo, hindi po sila naniniwala na siya po ang Messiah. And they are making plot. Gumagawa po sila ng mga paraan upang mahuli po at mapatunayan na si Jesus Christ po ay isa pong huwad na Messiah. Kaya ang Panginoong Kristo po ay lumalayo po sa mga Pariseo. Lalo na nung siya po ay marami na pong naging followers. So from Jerusalem, he has now to move to Galilee, passing through Samaria. And itong lugar po na ito, they have to go through that road through Samaria, hindi dahil yan po ang maiksing daan, but because Jesus Christ has a purpose dito po sa lugar po na iyon. Dito po sa Samaria, ang sabi po sa verse 5 hanggang sa verse 5, sabi dito, so he came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of land that Jacob gave to his son Joseph. Historical po, sobrang makasaysayan po itong lugar po na ito.
Dito po pumunta ang Panginoong Kristo sa city of Sychar. Dito po. At nandyan po ang Jacob's Well. Nandyan po ang Jacob's Well hanggang sa panahon po na ito. Nakilala po natin sapagkat dyan po sa Sychar, sapagat ang Sychar ay ang capital city po ng mga Samaritans. Ano po ang significance po ng lugar po na ito? Bakit mahalaga po ito sa istorya po ng mga Hudyo? Mahalaga po ito sapagkat dito po sa Sychar, una pong dumating po sa Abraham nung sila po ay pumunta sa Promised Land, sa Canaan, galing po sa Babylonia. So dito po sila nagstay. At dito rin po nag-appear kay Abraham sa Genesis chapter 12 si Yahweh. At dito ay meron pong renewal of promise na ibinigay po si Yahweh kay Abraham na siya ay magiging father of all nations, na yung kanyang salinlahi ay magiging sindami ng mga bituin doon po sa langit nung ipakita ito ng Diyos doon sa Genesis chapter 12. At dito po si Abraham nag-build po ng altar na inialay niya po sa Panginoon. At dito rin po si Jacob bumalik matapos po na siya po ay makipagtagpo sa kanya pong asawa. Magkaroon po siya ng asawa. Dito po siya nanirahan. At dito ay nagtayo po si Jacob ng isa pong well. Ano po yung well? Balon. At ang lahat po ng mga tao sa syudad po na ito ay dito po pumupunta para kumuha po ng tubig. At ito rin po ang lugar kung saan si Jacob ay bumili po ng lupa mula kay Hamor. At tinayuan po niya ng templo, ng altar, na tinawag niyang El Elohi Israel. Ang ibig sabihin, God, the Lord is the God of Israel. At dito po, na-establish po ni Jacob yung kanya pong sambahayan that eventually tinayuan po niya ng Jacob's Well. Ito rin po, itong Shechem or Sychar po na ito, ay lupa na napagwagian po ito ni Jacob. Laban po sa kanya pong mga kaaway, through sword, at kanya pong ipinamana sa kanyang anak po ni Joseph. So how important itong lugar po na ito sa kultura po ng mga Hudyo? Gaano po yun kahalaga? Dito po, ang lugar po na ito ay heritage po nila. That's why Jesus Christ, sa mata po ng atin pong Panginoong Kristo, itong Samaria ay napaka-importante po para sa Kanya. Kung titingnan ko po ang damdamin at puso ng Panginoong Kristo, if I just can describe it, meron po itong halaga po sa atin pong Panginoong Kristo, sapagkat dito po nagmula ang mga makasaysayan po na pangyayari at kaganapan po sa bayan po ng Israel. And Jesus Christ is a full-blooded Jew. He is the Messiah, He is the Savior, He is the King of the Jews. Kaya napaka-importante po sa Kanya ang lugar po na yan. Bagamat ang mga naninirahan na dito ay hindi na po mga full-blooded Jew. Ano po ang mission ng atin pong Panginoong Kristo?
Ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng Panginoon, I came to save the lost. Kaya ang purpose po ng Panginoong Jesucristo is to seek the lost city of Israel. Upang hanapin po ang kanya pong heritage. Tingnan ang mga nangangailangan ng kaligtasan sa lugar na ito. At ang natagpuan po niya ay isa pong woman, isa pong Samaritan woman. Sabi po sa verse 7, a woman of Samaria came to draw water. Sapagkat doon po sa verse 6, ang sabi po doon, napagod na ang Panginoong Jesucristo sa kanilang paglalakbay. At siya ay naupo doon po sa tabi ng balon ni Jacob. At nakita niyo doon ang isang babaeng Samaritana. Sabi doon, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink, for his disciples have gone away to the city to buy food. So the Samaritan woman said to him, how is it that you, though you are a Jew, are asking me for a drink, though I am a Samaritan woman? For Jews do not associate with Samaritans. Ito po ang close quote po or close parenthesis po sa sulat po ni John the Baptist. In-emphasize po niya ang hindi po maayos na relationship ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Ano po ang makikita po natin dito? Una, makikita po natin dito that Jesus speaks with a Samaritan woman. Sabi nung babae, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Isa kang Hudyo. Di ba hindi kayo dapat makipag-usap sa amin? So that's how it goes. But what we need to see, the spiritual sense po nitong meeting po ng Panginoon sa spiritual woman na ito is that Jesus Christ initiates the meeting. Ang Panginoong Jesucristo po ang may initiative na kausapin po itong Samaritan woman po na ito. And that's the first step na dapat po nating ginagawa in evangelism. When we do evangelism, we don't wait for people to come to us. Tayo po ang meron pong dala-dala na mabuting balita, ang dapat po nag-i-initiate at naghahanap ng mga tao na nangangailangan po nito. Ang babaeng ito na Samaritana ay napunta po sa well po na ito upang kumuha po ng tubig. Sa kultura po nila, usually, itong mga babae po talaga ang kumukuha ng tubig, hindi po ang mga lalaki. But when they go to get water, they usually go in group. But this time, nag-iisa lamang po ang babae po na ito. And some commentators, scholars, describes itong babae po na ito that she was in average age of a lady. So nasa isang panahon ng babaeng ito ay nasa kadalagahan, nasa womanhood in terms of age itong babae po na ito. And they said that dito po sa Jacob's well po na ito, pumupunta yung mga binata kapag ka naghahanap sila ng mapapangasawa. Sapagkat ang mga babae ay pumupunta dito in group para mag-igib. So, parang hindi nga maayos na tingnan na nag-iisa ang Panginoong Jesucristo at nag-iisa ang babaeng ito. Ang mga marites ay maaaring mag-isip ng kakaibang kaisipan, hindi po ba? But Jesus Christ have a different purpose. Sabi nga ni McLaren, all in all, this woman has a fascinating character. So maaaring maganda at
Maayos itong babae po na ito. She is of mature age and has had not altogether reputable past. She is frivolous, ready to talk with strangers, with a tongue quick to turn grave things into jest, and yet she possesses hidden beneath masses of unclean vanities, a conscience and a yearning for something better than she is. Dinescribe po ni Maclaren, hindi lang ang outward appearance nitong babae na ito, kundi maging ang kanyang inward character, ang panloob po niya na pagkatao. At ang sabi po ng babae, at ang sabi po ng Panginoong Kristo, nung siya po ay makipag-usap sa babae, give me a drink. So, I would like you to notice itong statement ng ating Panginoong Kristo, why ganun po ang kanya pong introduction sa babae na ito, give me a drink. Sabi diyan, Jesus said to her, give me a drink. Maaring makita po natin dito ang kahinaan po sa pagkatao ng Panginoong Kristo sa likod ng isipan natin, why He is asking something from this woman, samantalang siya ay isa namang Diyos. Ito ba ay nakakabawas sa glory ng atin pong Panginoong Kristo? So the answer is no. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, I came not to be served, but to serve. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod. He has that mindset. At ito ay mindset din dapat ng mga mananampalataya who is serving and offering the good news or the gospel sa lahat po ng mga tao. Ang sagot po sa kanya ng babae, how is it that you being a Jew ask a drink from me, a Samaritan woman? So dagli-dagli po ay brinot out po ng babae yung issue po nila, being a Jew and being a Samaritan woman. Na para bang yun ay isang barrier, isang hadlang, upang ang isang 100% full-blooded Jew ay mag-approach sa isang babae na Samaritana na katulad niya. Ngunit, bagamat unusual po itong ganitong klaseng senaryo, katulad ng sabi ko, isang babae at isang lalaki na nag-uusap na sila lang can create connotation of hindi lang friendliness but unusual na relationship sa kanila. Lalo pat ang mga Samaritano at ang mga Hudyo ay magkakagalit. At this point, ito po ang dapat po nating makita, that when Jesus Christ initiated the discussion, nung nagpasimula na ang Panginoong Kristo sa kanyang sarili, ang pag-approach sa babae po na ito, it tells us that all the barriers between the Jews and the Samaritan women are overpowered by grace. And the grace of Christ crosses barrier that people creates. Ano po ang mga barrier po na meron po dito? Yung kanila pong racial barrier, yung kanila pong religious barrier, nagkagalit na po sila dahil winasak po ng mga Hudyo yung temple ng mga Samaritano. Yung social barrier po nila, di ba? Sapagkat second-class citizen po ang mga Samaritano at yung moral barrier. There is a moral barrier na meron po between Jesus Christ and the woman. So, ano po yun? Yung silang dalawa lang. Di ba? But,
But in offering salvation to anyone, tayo pong mga mananampalataya should break those barrier. Hindi po tayo dapat mahadlangan ng anumang barrier in offering the gospel of salvation. That's why in our application, it says that the church must be willing to reach people regardless of their background, reputation, social standing, or past. Alam po ng Panginoong Jesucristo ang tunay na pagkatao ng babae po na ito. And yet, Jesus Christ offered the living water to the woman, kahit meron po silang napakalaki pong barrier. Sa tanong ng babae na Samaritana, bakit ikaw Hudyo nakikipag-usap sa akin? Di ba may barrier tayo? Ang sagot ng Panginoon, if you knew the gift of God and who it is who is saying to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang ang regalo, handog ng Diyos sa nagsasabi na bigyan mo ako ng inumin pertaining to Himself, sasabihin mo na bigyan mo ako ng tubig na ito, a living water. Bakit mahalaga po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na give me a drink? Bakit hindi po, hi, I'm Jesus Christ, can I be your friend? Bakit hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon? Bakit ang approach po ng Lord is, give me a drink? Sa isang babae na alam niya na po pwedeng supladahan siya, o kaya ay magalit sa kanya because of their barriers. Di po ba? Yan po ang opening statement po ng Panginoong Jesucristo to introduce po yung offer of living water po ng Panginoon. The living water na ino-offer po ng Panginoon is a kind of drink, spiritual drink na kailangan po ng babae po na ito. So hindi po nagpaligoy-ligoy po ang Panginoon in approaching this woman. He tells what she need. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo kung ano ang tunay na kailangan ng babae po na ito. Ang Panginoon po ay maaaring ginamit po ang salita pong give me a drink to point out the living water. And pinoint out po niya yan in the second part ng verse 10. Sa verse 10a, sinabi ng Panginoon, give me a drink. Ngunit sumagot po ang babae at ang sagot ng Panginoon, He would have given you a living water. So ganun po, kinonect ng Panginoong Jesucristo yung kanya pong introduction sa offer po of living water. He give what the woman need because He pointed out what the woman need. What the woman need is to drink a living water that comes from Jesus Christ. Naintindihan po nila ang ibig sabihin po ng living water in their parlance. Sapagkat ang Hudyo at ang Samaritano, they are very familiar sa ganitong klase pong illustration sa kanila pong kasulatan because they have the same Old Testament books. And in ancient time, yung living water is also called as spring water. Bukal ng tubig, bukal ng buhay, na ini-illustrate po ng bukal ng tubig. Sinasabi po ng Panginoong Jesucristo
that He would have given you living water, not to quench yung kanya pong physical thirst, but to offer a living water for the soul of the woman. Para po sa tunay na pangangailangan ng babae po na ito. Because while Jesus Christ is asking the physical water, He is also offering a living water for the spiritual life ng babae po na ito. At namamangha po ang babaeng ito sa offering po ng Panginoon na living water. Kaya ang sabi po ng babae po na ito, "Are you greater than our father Jacob?" Itong Jacob well na ito ay itinayo ng amin pong ninuno na si Jacob. At ito po ay nagpapainom sa lahat ng mga tao dito sa aming lugar, sa aming syudad. So this well is so great. Nagbibigay ito ng spring of water sa mga mamamayan. Kaya ang tanong ng babaeng ito, "Are you greater than our father Jacob?" Meaning, mas dakila ba o mas maganda ba yung ino-offer mo na spring of water or living water? Yan po ang tanong ng babae po na ito. Maaaring tanungin po natin, talaga bang hindi naintindihan ng babae na ito ang offer ng Panginoong Kristo na living water? Talaga bang hindi niya naintindihan? That can be a question. Hindi natin narinig yung kung paano ito sinabi ng babae, di po ba? Sapagkat minsan may context clue po tayo kung ano ang intended meaning ng isang salita pag naririnig po natin mismo kung paano niya ito sinabi. Pero ito hindi po natin naririnig. Kaya po pwede po nating sabihin or isipin na maaari hindi naintindihan ng babaeng ito yung offer of living water ng Panginoon. But on the other hand, pwede rin nating isipin na itong babaeng ito ay gumagawa lamang ng paraan at isegue, ibahin ang usapan upang hindi ma-point out yung kanyang personal na pangangailangan, yung kanyang internal problem. Ano po ang problema na meron po sa babae po na ito? That's what we need to see. Ano ang problema na meron po sa Samaritan woman na ito? But at this point, ang nakikita po natin ay ang Panginoong Kristo nakatingin sa pangangailangan po ng babae na ito. At nakikita po ng Panginoong Kristo yung kanyang spiritual need. Yung spiritual na pangailangan po ng babae po na ito. At nais po nakatagpuin, bigyan po ng solution ng atin pong Panginoon ang pangailangan ng babaeng ito. That's why He offers the living water, which is the spiritual life. Yan po ang makita po natin sa offering po ng living water ng atin pong Panginoong Kristo. Hindi lamang po siya nag-initiate na kausapin ang babae na ito, but He wanted to meet, to give solution dito po sa spiritual thirsty ng babae na ito or spiritual need ng babae po na ito. And sa kanila pong pag-uusap, nararamdaman na marahil ng babae na ito na nais talakayin ng Panginoong Kristo yung kanyang problema. Yung kanya pong spiritual problem. Doon po sa offer na living water. Di po ba, pag tayo po ay nag-o-offer, nag-share po tayo ng gospel sa mga kaibigan po natin na hindi po mga mananampalataya. Pag alam po nila, naramdaman na po nila, na tayo po ay mag-share na ng salita ng Diyos, di po ba sila po ay gumagawa ng ibang paraan upang i-change yung topic? Di po ba?
So they wanted to change the topic. At ito rin po ang makikita po natin sa babae po na ito when Jesus Christ is talking about offering the living water. Kaya ang tanong ng babae na ito, are you greater than our father Jacob? So rather than playing innocent po itong babae po na ito about the offer of living water ng Panginoong Kristo, she's changing the topic because she has a spiritual problem. Ganyan po ang tao. Kapag alam po niya na meron siyang problema spiritually sa kanya pong buhay, para itong sugat na hindi mo po pwedeng hawakan. Parang pigsa, hindi mo pwedeng kantiin. They will try to prevent and they will try to elude touching it and changing topics. But Jesus Christ is persistent. In verse 13 to 15, He continued to describe the effect of the living water that He offered. Hindi po tumigil ang Panginoong Kristo sa pagsasabi that kung alam mo lang kung ano ang maibibigay sa iyo ng taong humingi sa iyo ng tubig, kung alam mo lang that He gives a living water. Hindi doon tumigil ang Panginoong Kristo. Sumagot ang Panginoong Kristo doon po sa tanong ng babae na Samaritana na mas dakila ka pa ba? Are you greater than our father Jacob? As a way po nung kanya pong pag-iwas doon po sa topic po na yon. But Jesus Christ in verse 13 to 15, ito po ang sabi ng Panginoon. Jesus answered and said to her, everyone who drink of this water will be thirsty. Itong water na sinasabi po dito ng Panginoon ay ang tubig na nagmumula sa Jacob's well. Kasi sabi ng babae, are you greater than our father Jacob? Na gumawa ng well na ito, ng tubig na bumubuhay sa amin? Sabi ng Panginoon, yes, lahat ng umiinom ng tubig galing sa balo na yan ay mauuhaw ulit. But whoever drinks of the water that I will give him shall never be thirsty. That's how Jesus Christ explained yung kanya pong offer of the living water. Yes, si Jacob nagbigay sa inyo ng tubig na ininom ninyo araw-araw, subalit araw-araw ay nauuhaw din kayo. Ang sabi ng Panginoon, what I am offering, what I am giving, is a water that when you drink it, you will not get thirsty again. The water that I will give him will become in him a fountain of water springs up to eternal life. Anong sabi dyan? The water that I will give him will become in him. Ibig sabihin ito ay mabubukal sa atin. Sa ating mga sarili, bubukal ito sa atin. A fountain of water is springing up eternal life. Okay. Yan po ang explanation po ng atin pong Panginoong Kristo. Jesus Christ describes the effect of the living water. Yun nga, whoever drinks of this water will thirst again, mauuhaw ulit. But whoever drinks of the water that I shall give will never thirst again. It is an amazing offer po sa babae po na ito. Kaya, doon po sa verse 15, sabi niya, Sir, give me this water. Ngunit, yung pagtugon ng babae po na yon ay hindi po tugon ng kanya pong spiritual need. Hindi po tumugon ang babaeng ito dahil naunawaan niya na meron pala siyang spiritual na problema. She failed to understand her spiritual need, her spiritual poverty. Sumagot siya na para bang, salamat, hindi na ako mag-iigib araw-araw sa well na ito sapagkat sa aking buhay, para bang ako ay meron ng sariling
bukal. So parang hindi po na-meet o hindi po natanggap ng babae na ito ang spiritual sense na itinuturo po ng Panginoong Kristo. Kaya, dun po sa pangalawang bahagi po ng verse 14, nagpatuloy po ang Panginoon. Hindi lang niya sinabi that whoever drinks of the water that I shall give will never thirst. At ang sabi ng babae, ay bigyan mo ako ng tubig na yan. Mali ang kanya pong pagkakaunawa. Kaya ang Panginoong Kristo, sa kanya pong pagdescribe ng living water na ito, sinabi niya, the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. So it's a fountain of springing into everlasting life. So it's now an everlasting life. Sabi ng babae, Sir, give me this water. That is not an expression of spiritual desire, but an expression of physical desire. Na salamat, hindi na ako mag-iigib sapagkat ako ay meron ng sariling balon sa aking buhay. Ano po ang problema ng babae na ito? Hindi nyo pa rin, nakuha nyo na po ba? Jesus Christ have explained wonderfully ano po ang ibig niya sabihin sa ino-offer po niya na living water. But the problem of the Samaritan woman is hindi po niya naiintindihan yung kanya pong sinfulness. Hindi po niya naintindihan na siya po ay isa pong makasalanan at meron po siyang pangailangan meron po siyang pangailangan ng isa pong Savior. Hindi po niya nare-realize kung ano ang dulot ng kanyang pagiging makasalanan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, itong well na ito, kahit uminom kayo, paulit-ulit dito, mauuhaw pa rin kayo. Katulad po ng offer ng daigdig na ito, na ang offer ng daigdig na ito sa buhay natin are temporarily satisfaction. Pangsamandalian na pag-alis ng uhaw at gutom physically. Ngunit, ang tunay po nating pangangailangan ay ang pangangailangan po ng mga uhaw po natin na mga kaluluwa. Ang nais po ng Panginoong Kristo na i-offer at ibigay sa babaeng ito ay hindi lang po baguhin yung buhay ng babae na ito, kundi bigyan din siya ng source of life, ng buhay na walang hanggan, na ito mismo ay nakabukal na sa kanyang sarili. At dahil hindi po naiintindihan po ng babae po na ito ang tunay po niyang pangangailangan, hindi pa rin po matanggap, ma-realize po ng babae po na ito yung kanya pong spiritual poverty, yung kanya pong spiritual need. In the following verses, ang ginawa na ng Panginoon is He exposes yung true condition po nitong Samaritan woman po na ito. Kumbaga, sa loob ng Panginoon, hindi mo pa rin nakukuha yung mga allegory ko. Now, let me tell you who you are. Sabi ng Panginoon, and He said to her, go call your husband and come here. Bakit in a wild discussion, bigla na lang sumingit ang Panginoong Kristo ng statement na go call your husband and come here? Bakit niya isiningit ito sa kanilang private po na usapan? Di po ba? Because Jesus Christ knows every heart of men and women. John chapter 2, verse 25.
At this point, alam pa rin po ng Panginoon na hindi pa rin nauunawaan at natatanggap ng babaeng ito yung living water na ino-offer niya. Sa kabila ng sinabi ng babae na, "Sir, give me this water." Kaya ang sabi ng Lord, teka muna, para maintindihan mo ang tunay mong pangangailangan. Go, call your husband, and come here. The woman answered to him, "I have no husband." Sabi ng Lord, yes, wala kang husband. You have correctly said, "I have no husband." Tama ka. Because you have 5 husbands. And the one whom you now have is not your husband. This which you have said is true. Jesus now clarifies to the woman her true spiritual condition na, hey, woman, you are living in sin. And that's why you need the living water. Hindi tubig mula sa balon ni Jacob ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay ang living water na ino-offer ko. Because you, as a sinner, ikaw ay walang spiritual na buhay. You are in a spiritual poverty. You are spiritually poor. Sa'yo, yan po ang ibig sabihin po ng atin pong Panginoon. And ang sabi po ng isang commentary, itong statement daw po ito ng Panginoong Kristo is straining the boundaries of all cultural propriety. That dito, Jesus Christ is applying a maximum effort to break kung anumang hadlang na namagitan po sa kanila pong dalawa. Because there are many barriers. Maaring yung babae ayaw maging honest kay Jesus Christ dahil pinapangalagaan niya yung kanyang moral integrity, yung kanyang personality, laban sa isang Hudyo, nakakahiya. Di po ba? At iba pang mga dahilan. But Jesus Christ now is applying a maximum effort to break that boundary. And it teaches us, mga kapatid, that in evangelism, hindi po sapat na maibigay lamang po natin ang tracts. Marami pong mga Christians, para masabi lang po na sila ay bahagi ng evangelism, pinipili po nila na mamigay na lamang ng mga babasahin patungkol sa kaligtasan na offer ng ating Panginoong Kristo. I am not saying na mali yan. Hindi ko po sinasabi na mali yan. I am saying is that we are not applying great effort to offer the gospel to those who need a Savior. The example na pinakita po sa atin ng Panginoong Kristo rito, in applying kanya pong maximum effort to break the boundaries between a sinner, a Samaritan woman, and a 100% Jew, is the model of how we should do evangelism. Amen? Yan, sabi nga ng babae, I have no husband. Yes, wala kang husband. Yan ang sabi po ng Panginoon. Kanina, sabi ko, magtataka tayo bakit biglang sinegway ng Panginoon yung usapan sa usapang husband. Because sa evangelism, sa pag-offer po ng ebanghelyo, sa mga nangangailangan po nito, sa mga unbeliever, hindi lamang po dapat maintindihan ng mga unbeliever na si Jesus Christ namatay doon sa krus. Hindi lamang po yung mabuting balita na namatay si Jesus Christ doon sa krus. Because the true gospel of salvation consists of 5 important spiritual truths. What is the first truth in the gospel
of salvation. Ang una ay ang katotohanan na tayo po ay makasalanan. That is what we call bad news in good news. Kaya ang Panginoong Kristo has to call this topic about the husband upang ipaunawa po sa babae na ito that she is a sinner. The gospel of salvation is not a saving gospel if that point is missing. Pag wala po ang katotohanan na yan, pag naniwala lang po tayo na si Jesus Christ namatay doon sa krus at hindi po tayo naniwala na tayo ay tunay na makasalanan, then the good news that we receive is incomplete. We have to believe that we are sinners. That's the first point of the saving gospel. And the second point of the saving gospel is that all sinners are bound to judgment, bound to hell. Meaning we are hopeless. Wala tayong magagawa upang iligtas natin ang ating mga sarili. Which is a very important point na dito ay tinatalakay po ng Panginoon sa babae po na ito. And there comes the three good news. The first good news is that Jesus Christ died for our sin. And the second good news is that Jesus Christ offers to everyone this good news, that whoever receives and believes that Jesus Christ died for them have eternal life. And the fifth part of the gospel is that Jesus Christ is assuring, tinitiyak, na ang lahat ng mga sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya, sinabi ng Panginoon, the one you now have is not your husband. So straight to the point na po ang Panginoon so that the woman will understand his sinfulness. The content of the good news, mga kapatid, is like this. Grace does not ignore sin. Grace confronts sin so that it can save the sinner. Kaya ang gospel of salvation is very important in telling, in understanding that all of us are sinners. So, in this part ng atin pong pag-aaral, the first half po, itong conversion of the Samaritan woman, we have 5 spiritual truths na dapat po nating nakita sa pag-aaral po na ito. Number 1, Jesus initiate to seek for the lost. He is intentional in going to Samaria and reaching the woman. Second, grace crosses every barrier. Jesus Christ crossed racial, social, religious, and moral barrier just to speak and talk with the Samaritan woman. Jesus Christ know yung deepest need nating mga tao, our spiritual need. It's not the physical water, but the spiritual life needs a living water. That's why Jesus Christ gives new life from within. Mula po mismo sa atin. When we accept and receive Jesus Christ as our Lord and Savior, He is now living in us. And it becomes now a living water that flows the power of grace in our lives to overcome whatever barriers, difficulties, and challenges na meron po tayo sa ating pong buhay. Tandaan po natin, grace confronts sin with truth. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot to offer the gospel of salvation because that is the grace that will confront the sinners with truth. For us, mga kapatid, yes, we should initiate reaching the lost. We should not discriminate people in sharing gospel. Huwag po tayong pumunta sa mga madadaling lugar lang, maging sa mga mahihirap.
Hindi lang po sa mga ilang pili na uri ng tao, kundi bawat tao ay karapat-dapat po na makarinig ng Ebanghelyo. We should preach Christ as living water. Dapat po nating ituro sa Panginoong Kristo na sagot sa tunay po nating pangangailangan. We need to offer grace and not condemnation to those who need salvation. There are issues sa loob po ng church that sa panahon po natin ngayon in our generation ay nagiging barrier po ang church sa pagpasok po ng mga makasalanan na mga tao. Ang generation po natin sa panahon po na ito, our generation wherein yung generation po ng third sex, generation po ng fourth sex, generation po ng fifth sex, is now entering into the church. The question is how the church should treat them. Paano po natin ititreat yung mga ganong klaseng tao? Are we going to avoid them? Hindi po natin sila babahaginan po ng gospel? Iiwasan po ba natin sila? Hindi po ba natin sila i-invitein po sa church? Pag pumunta po ba sila dito, hindi natin sila tatabihan po sa upuan? Hindi po ba natin sila kakausapin? How? We should offer grace to the sinners. We should be gracious to those people as how God become gracious to us as sinners as well. Wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Amen? Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Father God, salamat po aming Diyos for this wonderful truth, for this wonderful word na amin pong nakita, tiningnan, pinag-aralan at amin pong napakinggan. We're just praying, O Lord, na sa lahat po ng ito ay mag-manifest po, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong pong grasya sa amin pong buhay. That truly, Panginoon, kami po ay maging katulad ng aming pong Panginoong Kristo, intentional po sa pagbabahagi ng inyo pong ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi lamang sa iilang bahagi ng tao, kundi sa sino man po na makakasalamuha po namin. Tulungan po niyo kami, Panginoon, Lord, not to condemn people, but to offer the grace to those people who needs it, aming Panginoon. Help us, O God, how to share the living water that you are offering, aming Panginoon. Hindi lamang po kami dapat maging tagapakinig ng inyo pong ebanghelyo, kundi kami rin po ay dapat maging bahagi ng pagtuturo at pagsasabi na sa daigdig na ito ay meron pong Hesukristo, tagapagligtas ng lahat ng makasalanang mga tao. Ingatan at pagpalain po niyo kami, O God. Kami, Panginoon, na tumanggap ng inyo pong libreng kaligtasan ay nararapat lamang din po na maging bahagi ng gawain po na ito. Letting people know that there is salvation for all sinners, that there is grace that comes from God to all who believe in Him. There is eternal life. Salamat po, aming Ama. Patuloy po naming dalangin ng iglesyang ito ay maging kabahagi ng inyong pangdaigdigan po na Great Commission. Hindi lamang po sa lugar po na ito, but purposely, O God, ang iglesyang ito, aming Panginoon, ay naglalahi yun aming Diyos na tugunan ang inyo pong panawagan to share the gospel to all nations. Salamat po, aming Ama. Kayo po ang patuloy po na mag-ingat sa mga kapatiran ko po na ito. Bless them, Lord, whatever they need in life, aming Panginoon. And truly, O God, dalhin po ninyo kami sa aspeto po ng amin pong spiritual life
kung saan kami rin po ay magiging bahagi at instrumento ng inyo pong ministeryo. Salamat po aming Ama. Ito po ang patuloy po naming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon.